Actually, na-clinically dead ako. Oh, for 1 minute and 10 seconds. Veteran actress na si Dina Bonnevie namatay ng 1 minuto, diniklarang clinically dead sa hospital bago muling nabuhay. Mahigit 1 minutong namatay ang veteran actress na si Dina Bonnevie habang nire-revive sa isang ospital matapos mawalan ng malay. Binalikan ni Dina ang kanyang near-death experience kung saan sandaling humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawang lupa at naglakbay sa hindi niya maipaliwanag na lugar. Ayon sa isang health website, ang near-death experience ay isang kakaibang pangyayari na nararanasan ng taong nasa bingit ng kamatayan, karaniwang isang karanasan na humihiwalay sa labas ng katawan ang kaluluwa at may pangitain ng lagusan ng liwanag. Sa latest vlog ng kapwa niya veteran actress na si Ami Austria, ikinuwento ni Dina ang naging eksena sa buhay niya nang maging clinically dead habang nakakonfine sa ospital. Nangyari raw ito noong 23 years old pa lamang siya. Ito rin yung panahong humaharap siya sa mga pagsubok sa trabaho, sa kalusugan at marriage. Actually, na-clinically dead ako for 1 minute and 10 seconds, siguro over fatigue kasi that time ang dami-dami kong ginagawang pelikula, sabay-sabay, and then nagdadabing ako, and I was promoting yung movie ko, pahayag ni Dina. Kwento pa ni Dina dahil sa sobrang pagod ay bumigay ang kanyang katawan at nawala ng malay habang nasa bahay. Naisugod naman daw siya sa ospital bagamat dumilim na ang kanyang paningin at hindi na rin makapagsalita, ay naririnig pa rin daw niya ang mga usapan at iyakan sa kanyang paligid. Dito na nagsimula ang kanyang near-death experience nang makita ni mismo na nag-flatline ang kanyang monitor sa ospital at paghagulgol ng kapatid. Pinilit niya raw hawakan ang kapatid subalit tagusan lang daw ang kanyang mga haplos. Sa huli, may liwanag na bumalot kay Dina at handa na rin daw siyang sumama dito pero bigla niya naisip ang anak noon na si Danica Soto. Handa na raw siyang sumama sa liwanag pero, sabi ko, wait, I remembered something. Sabi ko na iwan ko yung daughter ko. And then I heard a sound na, Mama, kung saan nakita ni Dina sa dulo ng tunnel si Danica at inaabot ang kamay nito sa kanya. The minute na hinawakan ko yung kamay niya, nagising na ako sa ospital. Dinidefibrillator na nila ako. Yung sinashock para gumising, anya, nang magkamalay, hinanap daw niya agad si Danica pero sabi ng kanyang kapatid ay nasa bahay lamang ang anak, wala daw pinagsabihan si Dina sa kanyang naranasan sa pangambang pagkamalang nasisiraan na siya ng ulo. Sa huli ikinuwento ni Dina sa kapatid ang naranasan pero hindi siya pinaniwalaan kaya sabi niya sa sarili. Sabi ko na nga ba people won't be ready to understand kung ano yon, mas kinilabutan pa raw si Dina nang makita sa bookstore ang librong Embraced by the Light dahil parehong-pareho ng kwentong nasa libro ang na-experience niya. Hinanap din daw niya ang religion na para sa kanya hanggang sa maging isa na siyang Christian. Lahat tayo meron tayong purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo pero kailangan nating i-fulfill yung purpose na yon, kailangan nating gawin, ang sabi pa ni Dina Bonnevie. Actually, na-clinically dead ako. Oh, for 1 minute and 10 seconds. Bakit? Ano nangyari? Siguro over fatigue kasi bug. Bumigay na, nakatayo akong gano'n, gumano na lang yung knees ko. Tapos nahulog na ako dun sa banyo. Long and short of it, tinakbo ako sa hospital. Nagulat ako, lumampas yung kamay ko. Sabi ko, bakit hindi ko siya mahawakan? Pagtingin ko, dun sa sa monitor, may line na gano'n. Gumagano yung kapatid ko. Sabi ko ng light, parang napalibot ako ng light. Yung sinasabi nila, you're embraced by the light. Na parang, tapos hagulgol na ako ng hagulgol. Not because of fear, but because of so much love. Gumanon ako, the minute na hinawakan ko yung kamay niya, bug, nagising na ako sa hospital. Dinidefibrillator na nila ako, yung sinashock, bug, para gumising. And then, binalik na ako, tapos I didn't tell anyone. Okay. Kasi baka sabihin nila, sira ulo to